Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda sa ating talasalitaan. Ikalawa, basahin natin ang sanaysay na pinamagatang Ang Kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon. Ikatlo, mga mahahalagang tanong pagsusuri ukol sa akda at gabay na sagot. Dumako na tayo sa unang bahagi ng ating aralin. Ano nga ba ang kahulugan ng mga salitang narito? Una, populasyon, dami o bilang ng tao sa isang lugar o bansa. Ikalawa, tungkulin, gampanin, dapat gawin o responsibilidad. Ikatlo, tahanan, tirahan o bahay. Ikaapat, pananagutan, obligasyon, responsibilidad. Ikalima, larangan, tiyak na lugar o saklaw kung saan nagaganap ang partikular na gawain, interes o kaalaman. Ikaanim, nakaatang, nakapatong o nakapasan, nakasalalay sa isang tao ang isang responsibilidad. Ikapito, kinauukulan, mga opisyal o ahensya ng gobyerno na may kapangyarihan at responsibilidad sa pagpapatupad ng batas at pagprotekta sa interes ng publiko sa lipunan. Ikawalo, ihambing, ikumpara, ihalintulad o itulad. Ikasyam, mapanghamon, challenging sa Ingles, kailangan mas malakas na determinasyon at tibay ng puso't isipan. Ikasampu, mapangalagaan, maprotektahan, alagaan at magbigay ng tamang suporta upang mapanatili ang kondisyon ng isang bagay, hayop o tao laban sa pinsala. Naunawaan na natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Basahin naman natin ang sanaysay na pinamagatang Ang Kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon. Ito ay isinalin sa wikang Filipino ni Sheila C. Molina. Ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 51 bahagdan o 2 bahagdan na mataas kaysa sa kalalakihan. Pansinin ang pie chart na nasa iyong screen. Maaaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakukuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang nakakakuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad sa kalalakihan. Ang tungkulin at kalagayan ng kababaihan ay unti-unting nagbabago sa nakalipas na 50 taon. Ito ay makikita sa 2 kalagayan. Una, ang pagpapalit ng gampanin ng kababaihan at ang ikalawa ay ang pag-unlad ng kanilang karapatan at kalagayan. Nakikita ito sa Taiwan. Ang unang kalagayan noong nakalipas na 50 taon, ang babae sa Taiwan ay katulad sa kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahahalagang gawaing bahay na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay lalong naging komplikado. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila pa rin ang may pananagutan sa mga gawaing bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung ano ang nagagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, 2 mabibigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat. Ang ikalawang kalagayan ay pinatutunayan ng pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral at mga batas na nangangalaga sa kanila. Karamihan sa mga kumpanya ay nagbibigay ng halaga sa kakayahan ng babae
at ang mga kinauukulan ay handang kumuha ng mga babaeng may kakayahan at maswelduhan ng mataas. Tumataas ang pagkakataon na umangat ang babae sa isang kumpanya at nakikita na ring may mga babaeng namamahala. Isa pa, tumaas ang pagkakataon para sa mga babae pagdating sa edukasyon. Ayon sa isang estadistika mula sa gobyerno, higit na mataas ang bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung ihahambing ito sa kalalakihan makalipas ang 50 taon. At ang huling kalagayan ay ang pagbabago ng mga batas para sa pangangalaga sa kababaihan ay nakikita na rin. Halimbawa nito sa Acton Inc., isa sa nangungunang networking hardware manufacturer sa Taiwan. Ginawa ng 1 taon ang maternity leave sa halip na 3 buwan lamang. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa na ng mga batas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan upang higit nilang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pagwawakas, naiiba na ang gampanin ng mga babae at higit itong mapanghamon kung ihahambing noon. Ang kanilang karapatan at kahalagahan ay binibigyan na ng pansin. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na ang mga babae ay tumatanggap na ng pantay na posisyon at pangangalaga sa lipunan. Mayroon pa ring mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Marami pa ring kalalakihan ang nagbibigay ng mabigat na tungkulin sa kanilang asawa sa tahanan. Ito ay matuwid pa rin sa kanila. Marami pa rin dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan at malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa lipunan. Ating nabasa at naunawaan ang sanaysay na pinamagatang ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon. Dumako tayo sa mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda na ating binasa. Unang tanong, nagbabago ba ang kalagayan ng kababaihan sa Taiwan noong nakalipas na 50 taon at sa kasalukuyan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ayon sa sanaysay, nagbago ang kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan sa nakalipas na 50 taon. Mula sa tungkuling pambahay, nagkaroon sila ng pagkakataong makapagtrabaho sa labas ng bahay. Nakapag-aral at kinilala ang husay sa mga kumpanyang nagbukas ng pagkakataon sa mga kababaihan. Bagamat nagkaroon ng laya sa larangan ng edukasyon at karera, naging komplikado naman ang kanilang kalagayan. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila pa rin ang may tungkulin sa loob ng tahanan, mga gawaing pantahanan at pangangalaga sa pamilya. Kasabay nitong inaasahan ng lipunan na magagampanan pa rin nila ng mahusay ang karerang pinili at trabahong pinasukan sa labas ng tahanan. Ikalawang tanong, anong konklusyon ang nabuo ng may akda sa wakas ng sanaysay? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sa lahat ng pagbabago tungkol sa kalagayan ng kababaihan, tila mas naging komplikado ang kanilang kalagayan. Naging 2 mabigat na tungkulin ang inatang sa kanila ng lipunan. Una, ang pagtatagumpay sa karerang kanilang pinili at ikalawa, ang maging mahusay na tagapangalaga ng pamilya at mga gawaing bahay. Bagamat komplikado at malayo pa ang paglalakbay na gagawin upang lubos na maging pantay ang kalagayan ng kababaihan sa kalalakihan, nakalulugod na ang pamahalaan ng mga bansa ay gumagawa ng paraan upang mapangalagaan ang kanilang karapatan at halaga sa lipunan. Mga batas na mangangalaga sa kanilang karapatan, kaligtasan at kalusugan. Ito ay isang mabuting simula upang mabago ang pagkilala ng lahat
sa tungkulin at halaga ng kababaihan sa ating lipunan. Ikatlong tanong, ano ang paksa ng sanaysay? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang paksa ng sanaysay ay tungkol sa kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan noon at sa kasalukuyan. Sinasabi ng akda na bagamat may mga pagbabago ng makikita, katulad na lamang ng pagpapalawig ng maternity leave mula sa 3 buwan, ginawa itong 1 taon. Mga kurso na maaaring tahaki ng isang babae sa kolehiyo. Hindi naman ito naibsan ang tunay na hinaing ng mga kababaihan kung saan nakakaranas ng diskriminasyon sa loob ng tahanan, sa trabaho at sa lipunan. Pinayagan nga na makapagtrabaho ayon sa karera na gusto nila, ngunit hindi naman nila nakakamit ang buong benepisyo katulad ng mataas na sahod na kapantay ng mga lalaki at posisyon sa isang kumpanya, katulad ng pagkakataon na binibigay sa lalaki. Higit pang mahirap ang kalagayan ng mga kababaihan sapagkat sila pa rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho. Tila naging masalimuot palalo at hindi nito natugunan ang hinaing na pagkakapantay ng babae at lalaki. Ika-4 na tanong, ano ang kaisipang nakapaloob sa akda? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang kaisipang nakapaloob sa akda ay unti-unti nang nagkakaroon ng linaw at pagkamulat ang lipunan sa karapatan ng kababaihan bilang kabahagi ng pag-unlad ng isang bansa. Mukhang malayo pa ang hahakbangin upang tuluyan na itong mabago. Katulad ng nailarawang kalagayan sa akda, hindi pa ganap na tanggap sa kultura ng ilang bansa na ang babae ay maaaring magdesisyon at mamuno na kasing galing ng kalalakihan. Naroon pa rin ang supremacy ng mga lalaki sa posisyon nila sa lipunan hanggang sa kasalukuyan, lalo na sa loob ng tahanan kung saan mas inaasahan pa rin nila ang mga babae na mag-asikaso sa mga gawaing bahay at mag-alaga sa kanilang mga anak. Unawain nating mabuti ang konsepto ng pagkakaiba-iba ng bawat isa. Ngunit, hindi dapat dito magmumula ang paglalagay natin ng label na ang babae ay sa bahay lamang at tagasunod sa lalaki, kundi malaking kabahagi ng pag-unlad ng isang bansa at hindi ito magiging ganap kung wala tayong pagkilala sa kahalagahan ng bawat isa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.